Magandang hapon po. Disgrasya sa Quezon. Inararo na isang truck ang 11 sasakyan at 3 bahay sa Lucena City kagabi. Patay ang driver ng truck, 2 pasahero ng nabagang tricycle at 1 residente. 8 naman ang sugatan. Nakatutok si Katrina Son. Nagliliyab na mga sasakyan, nayuping tricycle at nawasak na mga bahay. Ito ang bumulaga sa mga taga-barangay Isabang sa Lucena City, Quezon. Matapos araruhin ng truck ang 11 sasakyan at 3 bahay pasado alas 11:30 kagabi. Batay sa paunang investigasyon, galing sa Bulacan at biyaheng Bicol ang truck na may dalang mga fertilizer. Supposed to be kakaliwa po sila papunta sa diversion road. So hindi na po siya nakakaliwa at dumiretso na po siya papuntang going to Lucena City proper. Base po sa aming investigation is doon pa lang po sa Tayaba City ay nawalan na po siya ng control. Unang inararo ng truck ang mga nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalsada na agad nagliyab. Sunod na natumbok ang isang tricycle na may 2 sakay. Nagdire-diretso ang truck at inararo rin ang mga sasakyang nakaparada sa gilid ng highway hanggang nasalpok ang 3 bahay. 4 ang nasawi, 2 sakay ng tricycle, 1 residente at ang driver ng truck. 8 naman ang sugatan at nasa ospital. Nakikipag-ugnayan na raw sa mga otoridad ang employer ng truck driver. Patuloy ang investigasyon sa disgrasya. Kahit po namatay na po yung ating driver ng truck, so we are not also discounting the possibilities that there are other people who might be liable for negligence or reckless imprudence. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, nilindol na naman ang Mindanao, magnitude 6 ang lakas kagabi na ang sentro ay sa dagat sa Caguait, Surigao del Sur. Nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Patulog na ang mag-anak na ito sa Tandag City, Surigao del Sur kagabi nang biglang yumanik ang magnitude 6 na lindol. Agad na niyakap ng mag-asawa ang 2 nilang anak. Saka lumabas nang huminto na ang pagyanig. Nagsilabasan din ang mga pasyente ng isang ospital sa lungsod. Sa bayan ng Tagbina, napatayo rin mula sa higaan ang lalaking ito nang maramdaman ang lindol. Ang isa niyang kasama sa bahay tumalon mula sa terrace pababa sa kanilang garahe. Nagtipon sila at nagmatyag hanggang humupa ang pagyanig. Naitala ng FIVOLCS ang epicenter ng lindol sa dagat malapit sa bayan ng Caguait. Kita sa CCTV kung paanong inalog ng lindol ang sari-saring ito sa Barangay Unidad. Naglaglaga ng ilang mga paninda sa halos 12 segundong pagyanig. Nagimbal naman ang mag-anak na ito nang maramdaman ang lindol. Ayon kay Yus Cooper, Sheila May Barshal Humanoy, ligtas silang mag-anak pero may mga gamit silang nabasag. Wala naman major structural damage, then all roads are passable. May mga minor damages lang sir, but ongoing pa po yung assessment. Wala ring naitalang sugatan. May mga inilikas na residente pero pinauwi na. Dama rin ang pagyanig sa bayan ng Lanuza. Ramdam din ang lindol sa San Francisco, Agusan del Sur. Sa lakas ng pagyanig, naalog ang CCTV ito at tila idinuyan pa ang mga sasakyan sa paligid. Oh my God, Loy! May pumutok. Ayon sa FIVOLCS, naramdaman din ang pagyanig sa ilang bahagi ng Northern Mindanao, Caraga, Eastern Visayas at Davao Region. Muling paliwanag ng FIVOLCS sa sunod-sunod na lindol sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang dahilan po niyan sa ating bansa ay napakaraming aktibong faults sa lupa at sa dagat at ganoon din yung trends na tinatawag kung saan yung karagatan ay sumusuksok pa din sa Pilipinas. Kada araw may 30 earthquakes at least na nare-record ang DOST FIVOLCS. Para sa GMA Integrated News, Argel Relator, nakatutok 24 oras. Bagong lindol sa Caguait, Surigao del Sur kagabi.
Nagdulot ng takot ang magnitude 5.1 na lindol kahapon na yumanig naman sa Botolan, Zambales. Sa Olongapo City, lumabas mula sa isang mall ang mga Boy Scout at Girl Scout at dumalo sa isang youth forum nang naramdaman ng lindol. May mga nahilo daw sa pagyanig. Naramdaman din ang pagyanig sa ilang bahagi ng Metro Manila. Nakuha na ng isang empleyadong pagyanig mula sa kanilang opisina sa Bonifacio Global City sa Taguig. Panibagong harassment ng China, binomba ng tubig at binangga ng barko ng China ang BRP Datu Pagbuaya ng BFAR sa Pag-asa Island. Ang aksyon ay ng China na legal, kinundi na ng ating pamahalaan. Nakatutok si Nico Wahe. Pasado alas 8 ng umaga kanina nang simulang buntutan ng China Coast Guard at mga Chinese Maritime Military Vessel ang tatlong barko ng BFAR na nagbibigay sana ng proteksyon sa mga mangingisda sa Pag-asa Island. Makalipas ang isang oras, CCG 5 o'clock on water cannon. nakakuha na ng video ng Philippine Coast Guard ang pag-water cannon ng CCG vessel na may bow number 21559 sa BRP Datu Pagbuaya. Hanggang tuluyan ng binangga ang likurang bahagi ng Datu Pagbuaya. Yung China Coast Guard nagkaroon ng aggressive actions doon sa ating against doon sa mga BFAR vessels natin sa Pag-asa. Remember, ito yung mga vessels natin na para sa kadiwa, para sa mga bayaning mangingisda. So, they fired water cannons and then niram nila yung isang barko natin doon. So, hindi pa kumpleto yung reports but ang sabi is may damage. Ang naratibo ng China Coast Guard, Pilipinas nila ang ilegal na pumasok sa katubigang inaangkin nila. Binaliwalaan nila ng Pilipinas ang paulit-ulit na babala ng China. Git pa ng China na ayon sa batas ang kanilang ginawa. Ang PCG at National Security Council tinutuligsa ang panibago mapangas na aksyon ng China sa gitna ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. We will remain standing on our ground. Hindi tayo magpapaalarma sa kanilang aggressive actions. Kinukundi na natin itong mga ginagawa nila. This will not deter us from fulfilling our commitment to the Filipino people. Di raw tulad ng puwersa ng China, ang PCG na natiling kalmado. Hindi nagre-respond but remain calm, di ba? And talaga nandun pa rin yung resolve nila na panindigan yung ano yung atin at ano yung nasa lugar para sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Kapapasok lang po na balita, suspendido ang face-to-face classes sa public school sa Metro Manila bukas, October 13 at sa Martes, October 14 ayon sa DepEd NCR. Sakop po niya ng preschool hanggang senior high school. Ayon sa DepEd NCR dahil yan sa pagdami ng kaso ng influenza-like illnesses sa mga mag-aaral at empleyado ng mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa panahong ito, magsasagawa ang mga paaralan ng alternative delivery modalities. Kasabay nito ang paglilinis ng mga paaralan. Ang Marikina, sinuspende ang pasok sa lahat ng antas sa public at private schools sa mga parehong araw. Pag-iingatin po yan sa pagtaas sa mga kaso ng flu at flu-like illnesses sa mga paaralan sa lungsod. Sugatan ng isang tindero ng mais sa Pasay matapos tamaan ng gulong ng truck. Ayon sa pahinante ng truck, biglang kumalas ang dalawang gulong sa likuran habang nasa EDSA, malapit sa Taft Avenue. Tumilapon ang mga gulong at tumama sa nagtitinda. Patuloy na iniimbestigahan ng Pasay Traffic Bureau ang insidente. At dahil po sa sunod-sunod na lindol sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, pinaghahandaan ng mga LGU sa Metro Manila ang pagtama ng pinangangambahang The Big One. Alamin ang kanilang hakbang sa pagtutok ni Jonathan Andal. Ito ang gumuhong Ruby Tower sa Maynila nang tumama ang magnitude 7.3 na lindol sa Kasiguran, Aurora at naramdaman hanggang Metro Manila noong August 2, 1968. Mahigit 200 ang namatay sa gusali lang na ito. Ito ang dahilan ng pagsasabatas ng National Building Code noong 1972. Ngayon, may nakatayo ng gusali rito na pinangalan ng Ruby Tower Hall sa kanto ng Doroteo Jose at Alonzo sa Santa Cruz, Maynila. Malapit dito nakatira si Apyong Saludes na isa sa mga natabunan noon at nakaligtas sa Ruby Tower. Nilabas ko lang yung kamay ko, mayroong tao dun sa ibabaw. Tapos sabi, uy, may tao dito. Yun, ano ko.
Nahalukat yung yung mga kable, yung mga bakal. Yun, doon ako nakalabas. Aminado siya na ngayong sunod-sunod ang mga malalakas na lindol sa Visayas at Mindanao, nanunumbalik sa kanya ang takot, lalo pa sa kanilang bahay na yari sa kahoy at katabi ng mga gusaling pwede silang bagsakan. Delikado rin yun, kung malakas, pagkakabali-bali yung mga kahoy. Si Javelina nakatira ngayon sa mismong Ruby Tower Hall. Sa tingin ko naman, matibay na to, hindi katulad nung una. Kasi nakailang lindol na dito eh. Ka-ready naman kami kasi alam naman namin na may darating talaga yan. Kaya lang, siyempre, pananalig sa Diyos importante. Dito sa Maynila, inutusan na ni Mayor Isko Moreno ang lahat ng 896 na barangay na maghanda sa posibleng malakas na lindol. Ang Manila City Disaster Risk Reduction Management Office, inihahanda na ang mga gamit pang responde sa lindol, gaya ng mga thermal camera na kayang madetect ang init ng katawan ng tao kahit pa sa ilalim ng mga debris. Meron din silang search camera na may mic at speaker sa dulo para makausap ang mga natrap sa mga gumuho. Nagpunta sa Cebu si Metro Manila Council President San Juan Mayor Francis Zamora. Nakita raw niya ang kahalagahan ng paghahanda. Kaya paaalalahanan niya raw ang mga Metro Manila Mayor na magkasamuli ng mga earthquake drill at mag-inspeksyon sa mga infrastruktura sa kanilang lungsod. Actually, nag-usap pa kami kanina ni MMDA Chairman Donald Tess at sa susunod namin pagpupulong ay priority po ito sa aming agenda. Yung tuloy-tuloy na pagkasanay at paghahanda. Lalo na't nakita nga natin na nagkakasunod-sunod na mga paglindol sa iba't ibang bahagi natin bansa. Sakaling tumama ang The Big One, hahatiin ang Metro Manila sa 6 na sektor para sa mas mabilis na responde at paglikas. North 1 ang Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela. North 2 ang Quezon City. East Sector ang Pasig, Marikina. West Sector naman ang Maynila, Mandaluyong, San Juan. South Sector 1 ang Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque, Pasay. At South Sector 2 ang Makati, Taguig, Pateros. Huling gumalaw ang West Valley Fault noong 1658, 367 years na ang nakararaan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Kinilala ang mga Kapuso royalties na sina Dingdong Dantes at Marian Rivera bilang Most Influential Celebrities of the Year ng EDUC Circle, institusyong nagsusulong ng academic excellence at professional development sa communication at related fields. Yan ang chika ni Athena Imperial. Mapa social media posts man o mga pelikula at programang patok sa masa at ginawaran ng parangal. Pati sa mga advocacy at campaign na kanilang binibigyang boses at muka. Talagang panalo ang Kapuso royalty na sina Marian Rivera at Dingdong Dantes. At dagdag sa mga pagkilala sa kanila, ang Most Influential Celebrity of the Year mula sa EDUC Circle. Para sa Primetime King and Queen, may kaakibat na responsibilidad ang pagkilala, lalo na para sa kabataan. Maging magandang inspirasyon sana kami para sa kanila. And of course, gusto namin spread ng mga good vibes. Tingin ko very timely, lalo na yung GMA ay may campaign ngayon, yung Be One Tama. Napakadali nang gumawa ng iba't ibang klaseng content. So ito'y paalala na lagi nating piliin kung ano ang tama. Higit sa pagiging entertaining, tinitiyak daw ng Dongyan na educational at relevant ang kanilang digital content. Gaya ng informative videos at safety tips ni Dingdong bilang ambassador ng Panatag Pilipinas Disaster Risk Communication Campaign ng Office of Civil Defense. Ano ba yung mga kailangan gawin pagdating sa mga disasters? Minsan nakakatakot yan eh. And naiintindihan ko yan. Pero may mga paraan naman. Ang una natin kailangan protektahan. Kung sakali may mangyari ay ang ating tahanan, ang ating pamilya. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. 8 na ang naitalang patay dahil sa lindol sa Mindanao ayon sa NDRRMC. Nasa state of calamity na rin ang bayan ng Caraga sa Davao Oriental. At mula sa Mati City sa Davao Oriental, nakatutok live si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy?
Yes, Pia, maraming bahay ang pinadapa na malalakas na lindol sa Caraga, Davao Oriental. Nananawagan sila ng tulong na makabangon muli. Nang yumanig ang magnitude 7.4 na lindol noong Biyernes, di inakala ni Nanay Lubenia na guguho ang bahay sa Barangay Santiago, Caraga, Davao Oriental na ipinundar nilang mag-asawa. Problema ng ilang biktima, hindi lang ang pinsala sa mga bahay, kundi ang naantalang hanap buhay. Nasira rin ng lindol ang simbahan ng Senyor San Salvador del Mundo at ang firewall ng St. Mary's Academy of Caraga. Ang munisipyo di pa magagamit batay sa structural assessment ng municipal engineer. 17 barangay sa Caraga ang apektado kaya nagdeklara ang LGU ng state of calamity. Swerte mi kay wala mi diri kay naami sa Picas Barrio kay fiesta didto. Kay kung naami patay gyud mi mag-asawa. Sa pagkakaron ma'am lisod gyud kaayo kay wala gyud mi makaibalo kung asa mi padulong unsay among buhaton. Basta nga mo karon blanco pa mi karon na trauma gyud mi ma'am sa mga panghitabo. Ang kailangan lang po namin dito ngayon yung mga materyales at saka yung wala po kami pambayad. Kagaya ngayon na wala kaming wala pang panghanap buhay. Paano na yan ngayon? Parang nalilito na po kami. As per instruction ni Mayor Osman kahapon, kami po ay mag-duty muna sa aming gymnasium at saka maglalagay din po kami ng mega tent at doon po namin ilalatag yung mga tables and computers po namin. Kasi kuan sa gino. Relax lang tayo. Mga bata ha? Mga bata. Relax lang. Ay, may bangiran ninyo ng lalo. Ramdam pa rin ang mga aftershock gaya ng magnitude 5.8 na pagyanig kagabi sa gitna ng panayam namin sa byuda ng lolong nasawi sa lindol noong Biyernes sa Davao City. Ang lolo at isa pang nasawing biktima sa Mati, Davao Oriental, dinalaw ni Vice President Sara Duterte. Nakiramay siya at ipinaabot ang assistance ng OVP. Pinayuhan ni VP Sara ang mga Davaoenyong natutroma sa mga pagyanig na sumangguni upang mabigyan ng psychological first aid. Ang Davao City Social Welfare and Development Office sinabing bukas silang magbigay ng psychosocial support services sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Kay para ma-manage nila ang ilahang anxiety o mawala gamay ang ilahang kahadlok unya pag dunay aftershocks, dili na sila mataranta kung unsa ilang kinahanglan na buhaton. Ayon sa NDRRMC, 8 na ang nasawi sa lindol. Iniulat naman ng DPWH na agad sinimulan ang pag-clear sa mga kalsadang apektado. Wala namang ulat ng matinding pinsala sa mga tulay. Pero ang Manay District Hospital hindi na talaga magagamit at kailangan ng complete reconstruction. Matapos ang pagyanig sa Cebu at Davao, tuloy-tuloy umano ang isinasagawang assessment sa mga estruktura lalo na ang mga tulay kabilang na sa Metro Manila. Sa Guadalupe Bridge, magtatayo muna ng temporary detour bridges bago ang target na pagsisimula ng retrofitting ngayong taon. Naniniwala si Dizon na kinakailangan ng review sa building at ang roads design standards sa earthquake-prone areas, lalo na't matagal na itong huling na review. Sinuri rin ang mga paaralang nilindol. May mga iba na kailangan i-assess muna yung ground mismo na tinatayuan ng mga eskwelahan just to make sure that the kids are safe. For many of the schools na hindi tayo sigurado, hindi muna natin papasukin yung mga bata. In the meantime, meron tayong mga alternative modules. So yun yung inuuwi nila. Meron silang inuuwi na mga study materials at fina-follow up sila ng mga guro nila. Pia, sa bayan ng Caraga, batay sa tala ng MDRRMO, nasa 13,000 ang apektadong pamilya at nasa 100 yung totally damaged na mga bahay at 1,500 naman yung partially damaged. Pia. Maraming salamat, Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Ang kabi-kabilang sakuna at kalamidad sa Pilipinas nakakapagod para sa mga biktima, ano man ang edad. Ang tawag po dyan, disaster fatigue, na ayon sa mga eksperto,
nag-ugat sa pakiramdam na tila wala tayong kontrol sa mga nangyayari. Ang payo ng mga eksperto alamin sa pagtutok ni Maki Pulido. Tuwing malakas ang ulan, natatakot na si Lizelle. Nanginginig ka na hindi mo natataranta ka na, hindi mo alam kung anong uunahin mo. May trauma na rin ang mga batang anak ni Riza. Kasi yung panganay ko nga ho, alam niya na yung lolo niya, which is tatay ng asawa ko, namatay sa leptospirosis. So parang may trauma yung anak ko na pag umapak siya sa baha, magkakalepto siya. Kwento nila, nagsimula ito nang dumalas ang baha sa kanilang komunidad sa Riverside Extension, Barangay Commonwealth, Quezon City mula noong 2023. Kumipot daw ang ilog sa lugar nila dahil sa inilagay roong flood control project. Wala pong tulog. Minsan mamatsagan mo yung tulay. Gigising ka na, kung natulog ka ng alas 8, gigising ka na may titignan mo yung tulay kasi baka mamaya tumaas na naman yung tubig. Sa Tent City sa Barangay Cogon, Bogos City, Cebu, nagkukubli sa ngiti ng mga naglalarong bata ang matinding takot dahil sa magnitude 6.9 na lindol noong September 30. Na-trauma. Kaya natog ko ba niya, nagkatlag-uyog niya, nakuhan mo si mama, nakuyawan. Kaya naman di akong gikatugam dyan na kabinet niya, nasa kong tumoy. Ang iba, napapanaginipan pa rin daw ang bangungot ng lindol at mga aftershock. Kuya kayong linog, kaya masigas siya. Karam ko gyapon kay kuan, musibalik. Lindol, bagyo, baha. Ang mga kalamidad na ito sa Pilipinas, nakakapagod ding suungin lagi. Disaster fatigue ang tawag dito, ayon kay Dr. Joan Refarial, Pangulo ng Philippine Psychiatric Association. It can be changes ng sleeping patterns, eating patterns, maaaring may mga body aches and pains, headache, feeling of uncertainty, natatakot kasi hindi natin alam kung kailan susunod magkaroon ng earthquake or bagyo or baha. Kitang-kita po dyan, yung lalapit pa lang sa'yo, umiiyak na, meron na hong mga intense na mga stress and anxieties and trauma. Ang ugat daw ng disaster fatigue ay ang pakiramdam na wala kang kontrol sa mga pangyayari. Kaya payo ni Dr. Refarial, focus tayo sa mga bagay na meron tayong control over para we feel less hopelessness, less helplessness. Kasi alam natin na meron tayong maaring mga emergency numbers kaagad na tatawagan. Alam natin kung saan tayo pupunta, saan natin i-make sure na safe ang ating mga anak. Tulad halimbawa ng paghahanda ng go bag, alamin ang mga emergency contact numbers o alamin ang mga ligtas na evacuation center. Sa Tent City sa Bugo, may nilalaang psychosocial first aid para ibsan ang trauma sa mga nilindol. May dinisenyo rin daw ng mga child-friendly space. Binibigyan natin ng opportunity yung mga bata na mag-enjoy para ma-divert yung mind nila from trauma to a normal situation. Para makaagapay, payo ni Dr. Refarial, mahalagang magtulungan at tugunan ang pangangailangan ng isa't isa. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Nagtala ng kakaibang aktibidad ang dalawang bulkan ngayong weekend, kalahating oras na nagbuga ng usok na may abo ang bulkang Canlaon sa Negros Island kanina umaga. Ayon sa PBOX, dahil ito sa paggalaw ng magma sa ilalim. Nananatiling alert level 2 sa Canlaon. Ang bulkang Bulusan naman sa Sorsogon nagtala ng 72 volcanic earthquake mula kahapon. Ayon sa PBOX, may nabasag na bato sa ilalim ng northern section ng bulkan sa lalim na 10 kilometro. Nasa alert level 1 pa rin ang Bulusan. Hindi maitatangging may takot sa lindol ang mga nakatira at nagtatrabaho sa matataas na gusali. Ang mga dapat gawin kapag inabutan ng lindol habang nasa high-rise building, sa pagtutok ni Darlene Cay. Sa 14 na taong paninirahan sa condominium sa Mandaluyong ng senior citizen na si Elizabeth, ilang bagyo at lindol na ang dumaan at ligtas naman daw sila rito. Pero iba ang kaba niya ngayong sunod-sunod ang malalakas at mapaminsalang mga lindol sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Nakatira sila sa 10th floor pero katumbas ito ng ika-20th floor sa ibang gusali dahil loft type ang mga unit sa kanila. Ang kinaninervis po namin of course is praying na mag-hold on together itong foundation ng building. Honestly, we are at disadvantage kami sa condo. Kasi unang-una, we could not just go down mataas mayroon ng issue of distance and effort para makababa.
I would generally say na yung condominiums and office buildings, mostly high-rise structures, are generally safe in terms of structural design. Sa mga high-rise buildings, gumagamit na tayo ng mga shear wall, okay, ito yung mga buhos ng mga pader na tumutulong para ma-resist ng mga mataas na building yung mga malalakas na lindol. Para sa mga nakatira o nagtatrabaho sa high-rise buildings, maaaring humingi sa building administrator o sa developer ng dokumentong makapagpapatunay na dumaan sa tamang inspeksyon ang gusali. Posible anyang mas kayanin pa ng high-rise buildings ang malakas na lindol kumpara sa mas mababang istruktura, lalo kung hindi ininspeksyon ng maigi ng eksperto gaya ng architect o engineer. Dati na rin itong sinabi ng FIVOLCS. Base sa pag-aaral na ginawa ng MMDA, FIVOLCS at JICA o Japan International Cooperation Agency noong 2004, tinatayang 40% ng residential buildings sa Metro Manila ang posibleng gumuho o maapektuhan oras na magkaroon ng magnitude 7.2 na lindol dito o iyong tinaguriang The Big One. Sabi ng FIVOLCS, plano nilang i-update ang pag-aaral sa susunod na taon. Batay sa isa pang pag-aaral ng FIVOLCS at Tokyo Institute of Technology noong nakaraang taon, marami sa mga gusali sa Metro Manila at Cebu ang hindi pasado sa shake test. Sa 100 gusali na sinurvey sa Metro Manila at Cebu, mas matagal ang galaw kung yanigin kumpara sa itinakda ng National Building Code para sa high-rise buildings na dapat 0.1 second lang kada palapag. Patuloy na sinisiguro ng pamahalaan na hindi sila tumitigil sa mga paghahanda para sa lindol at iba pang kalamidad. Sakaling lumindol habang nasa high-rise building, mag-duck, cover and hold habang yumayanig. Dapat alam din kung nasaan ang emergency exit sa gusali. Kapag tumigil ang pagyanig, saka pa lang dapat lumabas ng gusali. Wag na wag ding gumamit ng elevator. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Tampok ang mga ipinagmamalaking local products ng Eastern Visayas sa Bahandi Trade Fair. Mula sa iba't ibang delicacies, handicrafts at tradisyonal na kasuotan, ipinapamala sa trade fair ang talento at sipag ng mga taga-silangang Visayas. Paraan din ang trade fair para tulungan ang local businesses sa rehiyon. Nasa top spot ng isang online streaming platform ang unang pelikula ni Direk Alden Richards. Bukas daw si Asia's multimedia star sa mga kritisismo para mag-improve as a director. Narito ang aking chika. Itinuturing ni Alden Richards na breakthrough ang kanyang unang directorial job, ang drama-thriller film na Out of Order. Para sa gaya niyang walang formal education sa larangan ng filmmaking. Nagpapasalamat si Direk Alden sa maraming taon niyang naging mapagmasid habang nagtatrabaho bilang aktor. Punong-puno na yung pagiging aktor, nililipat ko siya ngayon sa pagdidirect because yun nga, parang it's been 15 years and ang dami ko na rin nagawa, ang dami ko nang nakatrabaho. And lahat kasi ng mga nakikita ko at nagmamarka sa akin. Eventually, nagiging stock knowledge ko pala siya. And all of that was applied when I did Out of Order. Naabot ng pelikula ang #1 spot sa streaming platform kung saan ito ipinapalabas. Pero hindi raw ito nangangahulugan na kampante na ang Asia's multimedia star. Sinusubukan niya raw na basahin online ang mga papuri, pati na ang criticism sa pelikula. Right now, feedback is very important for me when it comes to Out of Order because hindi naman pwede yung laging magaganda lang yung tinitingnan natin. I take it as good points to learn. I filter and then I take it into account para at least for the next, okay, mas swabe na yung storytelling natin. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. Sa gitna man ng sunod-sunod na sakuna sa Pilipinas, nananatiling likas sa mga Pilipino ang tulungan at damayan. Katangiang hindi matitinag anumang lindol ang yumanig gaya ng ipinamala sa baristang si Jay. Ang kanyang hatid, mainit na kapeng sinabayan ng mainit na suporta para sa mga frontline workers sa Davao Oriental matapos ang magnitude 7.4 na lindol nitong Biyernes. Mula sa Mati City, bumiyahe siya ng 1 oras patungo sa bayan ng Manay para maging barista for a day ng mga pulis at medical worker. Gaya ng kape, may pait man ang buhay dahil sa mga sakuna. May tamis pa ring malalasap mula sa mga taong handang tumulong tulad ni Jay.
At mga kapuso, 74 na tulog na lang, Pasko na. Yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.